Kaya Melvin, kanina may sinasabi ka parang may ilalagay ka pa dyan na parang paupo, ganun ba? Paupo, pabaon. Pagka nagtatanim tayo ng mga iba't ibang klase ng gulay, ng mga puno, yung tinatawag natin na paupo or pabaon. Oo, pabaon. Actually, itong tataniman natin na lupa na ito ngayon, pinatest naman natin ng pH acid nito or yung na-test na po ito? Na power hydrogen, kung acidic or ano tong yung lupa natin. Alkaline. Oo, kung alkaline. Lumalandi pala yung aso niya. Mga ka-agri, parto na po ito ng ating sa kliyente natin dito sa Kuya po, Nueva Ecija, si Sir Boyet. Ngayon po araw, tatanim na po sila ng kalamansi. Ito, dito na nga sila. Yan o. Tatanggalan natin ng plastic. Ito na sila. Itong ngayong araw, umpisa na sila ng tanim dito ng kalamansi. At meron pa po silang mga sikreto dito na ilalagay sa taniman ng kalamansi. Kaya tignan natin kung ano yung mga sikreto nila at nang malaman din natin at baka makatulong din po sa mga baguhan na magtatanim ng kalamansi itong kanilang isasama dito sa pagtatanim ng kanilang pagtatransplant ng kalamansi dito sa farm ni Sir Boyet. Ito nga, okay na po yung land prep na to, yari na, at nakabutas na rin sila. Hindi nga lang lahat na butasan pa, kuwalin lang po yung matatanim nila na kaya po nila ngayong araw. Yan lang po muna yung binutasan nila. Kumbaga parang sample muna sila sa pagtatanim dito, tapos pagka nangyari dilig, tapos tanim uli, ganun po. Kasi nga summer na mga ka-agri, hindi po nila itatanim ito ng sabay-sabay kasi hindi naman po kasi madidiligan niya ng sabay-sabay. Habang nagtatanim, magdidilig. Siyempre, limitado din po sa tao dito. Kaya ang ginawa nila, kumbaga sa unti-unti lang muna. Ganun mga ka-agri. Para siyempre, hindi madry dyan sa gitna ng init yung kalamansi na hindi naman nadidiligan kasi nga sobrang dami. Hindi sabay-sabay yung mababasa mga ka-agri. Kaya Melvin, kanina may sinasabi ka parang may ilalagay ka pa dyan na parang paupo, ganun ba? Paupo, pabaon. Pagka nagtatanim tayo ng mga iba't ibang klase ng gulay, ng mga puno, yung tinatawag natin na paupo or pabaon. Oo, pabaon. Actually, itong tataniman natin na lupa na ito ngayon, pinatest naman natin ng pH acid nito or yung na-test na po ito? Na power hydrogen, kung acidic or ano tong yung lupa natin. Alkaline. Oo, kung alkaline ba. Kasi ano naging resulta, Kuya Melvin? Kapag acidic pala ang isang lupa, doon napapansin natin kahit palay o gulay ang itanim natin, after na naitanim natin, nabuhay na, tapos biglang naninilaw, hindi natin alam acidic pala yung lupa. Ganun po Kaya yan. napaka-importante na ipatest pa rin natin yung lupa natin. Ayun. So, ang kagandahan yan, nung pinatest itong lupa na to sa DA, pasado naman. Ibig sabihin, alkaline. Talaga Alkaline naman. to. Hindi naman. At hindi katulad ng mga ibang sapatag na nabababad palagi ng lupa. Ito naman nakakasingaw siya. Kaya hindi acidic. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong i-apply na mga pabaon na neutralize pa rin doon sa acid base ng lupa para hindi siya tumaas or bumaba, pang balanse, kumbaga para meron tayong i-apply. Ito mapapansin nyo to. Ano ba yun? Yung parang abo siya. Actually, abo talaga to. Yung tinatawag na combustion ash. Yung ash, kaya combustion. Ito yung mga tae ng manok na talagang, o tae ng mga iba't ibang klase ng hayop mga dumi na sinunog sa napakataas na temperatura. Yung init para masunog itong ayan ba yung combustion ash? Ito yung combustion ash. Dali, lalagyan lang natin to ng isang kutsarita. Para ito yung magme-maintain sa kanya na wag maging acidic itong lupa. At pangalawa, itong meron tayong ilalagay na organic pa rin, pabaon natin. Parang granules to. Isang klase ng organic granules na nanggaling sa isang kumpanya pa rin. Pero ang kagandahan nito, organic siya. Anong kumpanya naman? Anong naman yan? Para malaman na hindi ko matandaan parang yun nakalagay doon sa niya. Pero ang kagandahan nito, organic siya. Wala siyang overdose, wala siyang underdose doon sa magiging pananim natin. Kasi organic. Base ron sa pinaliwanag sa atin nung pinanggalingan itong organic fertilizer na to. So, mamaya baka pwede natin malaman niya kung anong pangalan niya para ma-share natin sa mga di ba? Para hindi naman siguro masama tayo doon sa ibang nangangarap na magkaroon ng pataniman ng kalamansian. Ayan, nakalagay siya dyan. Tapos may isa pa. Pangatlo, ito yung
isang organic fertilizer pa rin. Ito yung organic soil. Alam naman natin yon, yung mga binulok na dahon ng mga yung iba't mga ibang compost, ano? puno, mga damo, na meron pa rin siyang mga dumi ng baka, dumi ng kalabaw, dumi ng manok na pinagsama-sama, ikinumpos siya. So lalagyan pa rin natin siya kahit mga kalahating tabo nito, kalahating tabo. Para ang kagandahan nito, after na maitanim natin tong kalamansi, meron na siyang agarang kakainin. Kakainin. Oo. Meron siyang kakainin. Kaya eto siya. Tatanggalan natin siya ng plastic. Tatanggalan muna ng plastic yan, mga ka-agri. So, napakaganda na itong punla dahil ang laki ng yung tinaniman. Siguradong napakarami na niyang ugat. At nakikita na yan sa gilid. Ayan. Dami na. Tsaka sariwa yan. Ang bilis legit naman yan. Yung iba kasi nakita ko parang nakita mo naman, napakakinis. Size 3 lang yung pinagtaniman. Sabi ko talagang konti lang ugat nito. At ito talagang pag naipwesto natin, parang saktong-sakto talaga doon sa ginawa kong butas. Ang paliwanag mo, sir, kailangan nakalabas tong pinagdugtungan dahil grafted tong puno. Ayan, takpan na natin. Ayan. Para so ganito po yung ginagawa naming pagtatanim dito. Ayan, mga ka-agri. Ayan, ganyan. Yun. Ayan, next. Ayan, mga ka-agri. Talagang pwede nyo yung gayahin yan. At yun nga lang, medyo magastos ng konti na may mga idadagdag pa tayo ng mga ikaw ang maglagay ng mga paupo na ganito. Pero tatapusin natin to 500 puno ito. Dapat bago uminit makataniman lang tayo kahit 10 puno. Sige na. Medyo magastos lang, mga ka-agri, yung ginagawa nila na to kasi may mga paupo sila, pero malaking bagay din kasi yan yung mga ganyang paupo. Ito lalagyan sa lupa. Medyo malalim. Tinatabunan ng konti lupa, no? Hindi siya, kuwan lang, medyo malalim yung naging hukay. Siguraduhin natin talaga yung itatanim natin nakalabas itong dugtungan. Para hindi siya Kasi yung grafted na yan kasi, yan yung pinaka niya. Lalagyan ulit huwag natin ilulubog. Kinumpos na organic. Yan. Binulok na dahon. Kasi kapag kasi nakabaon yung duktungan yan, hindi siya makabulas ng maayos. May tendency pa ngayon na manilaw, namamatay ng iba. Saktong-sakto siya. Yan. Ito, mga ka-agri, hukay na po yan, yung tinatamnan na yan. Hukay na yan, nakaayos na po yan. Kaya hindi na yan mawawash out. Yan, ganito. Pag natapos namin siguro mga 100 puno, saka ko patutubigan yun. Oo, yun, ganun. Para hindi nadadry. Yung, ganun po yung technique. Yan po magandang technique. Yung pinaturo natin sa kanila, wag muna itanim ng sabay-sabay lahat kung hindi naman madidiligan, mga ka-agri. Yan. Medyo matrabaho lang ng konti kasi nga, mga ka-agri, meron sila ini-apply dito ng mga organic tulad na to, combustion ash, tapos ito yung mga pinag-halo-halong binulok ng mga dahon, mga puno ng tsaka mga dumi ng iba pang hayop. At saka ito, may organic pa silang granules dito, mga ka-agri. Yung granules nga na to ay hindi natin alam kung anong pangalan na to. At mamaya tatanong natin dyan, titingnan natin kung ano ba talaga yan para ma-share ko rin sa inyo yung may mga konting puhunan pang extra dyan na pang paupo. Pwede po yan, pero kung maganda naman din po talaga lupa nyo, pwede na rin hindi kayo mag-apply. Kung talagang maganda, kung alkaline talaga at malusog yung lupa ninyo. Dito kasi, mga ka-agri, sa lugar nila, ito kasi, mga ka-agri, share ko lang sa inyo, ito, pinaayos po ito ni Sir Boyet, itong iba na to, itong lugar na to, ipinakayod po niya yung topsoil na to, mga nasa 6 months ago ata o 7 months ago. Yun, mga ka-agri. Kaya ito, talaga naman obligado rin talagang lagyan din nito. Kasi yung topsoil na to, 6 months ago, 6 to 7 months ago, natanggal po yung topsoil na to. Kaya tama lang din na naglalagay sila ng paupo, mga ka-agri, para doon sa itatanim na kalamansi. Yan. Ingatan po natin na matibag yung lupa ng punla na seedlings, mga ka-agri. Ano po? Kasi para hindi mag-inda yung para hindi masaktan yung ugat. Napakaganda nga, meron na mga bagong switch. Tsaka may mga bagong bagong bulaklak. Tuturo mo naman, tanggalin mo na. Opo, tatanggalin. At para mas bumilis sumaba itong mga sanga. Tsaka maglabas pa po ng maraming sanga yan, mga ka-agri. Ayun, ganyan yung ginagawa nila. Yan ang tama. Ito kasi, mga ka-agri,
nalagyan na ng daan tubig ito. Ayan na yun. Mga ka-agri, yan na yun. Yan na po yun. Yan na yun, hindi na po babaguhin yan. Wala nang tatanggalin dyan kasi hukay na yan eh. Nahukay na yan, may daan tubig na yan. At ito, napaagusan po ito. Bago ito tamna ng ganyan, pinagusan na nila yan. Yan mga ka-agri. Para mabilis umagos daw yung tubig kapag ka nagpapatubig na sa bagong tanim na kalamansi na katulad na to. Tamang-tama nga po yung ginawa nila na yan. At yan sana ang ituturo natin sa kanila. Pero ayan, bago pa man natin na ituro sa kanya yun na magpaagos na muna bago magtanim para mabilis umagos pag nakatanim na, ay nagawa na po agad ni Kuya Melvin yan. Kaya laking bagay din po na may marunong talaga sa farm. Yan. Pero hindi naman din po ganun kadami yung lalagay nila. Kaya kahit may syempre bibilin mo din yan, hindi naman din ganun kadami siguro yung puhunan na magagastos mo dyan. So sir, talagang ayan na. Kita na natin yung tanim. Tatanim pa lang parang talagang ano. Dapat pala mapaagusan na yan. Pwede naman. Kaya natin. Ay, bilhin pa on nga yung tubig. Para ito, sample namin kayo mga ka-agri kung paano yung mga, kumbaga yung finish na talaga. Ito na. Pinapapagusan namin yung kalamansian na bagong tanim lang. Ito katatanim lang na to. Ayan, kung paano yung may makuha kayo idea sa amin kung paano yung gagawin niyo kung may mga kalamansian kayo o maggalak niyo magtanim ng kalamansi. Ganito, ayan mga ka-agri. Ayan, ganyan. Ayan, pinapagusan na ni Kuya Melvin. hanggang dito lang ka sir, tapos papunta natin yung ito kasi mga ka-agri, ito na stopper na nila yan eh. Kasi nga yung lupa na to, isang paganon tsaka isang paganon, gulugod pagong. Kaya dapat diskarte ka talaga dyan sa pagpapatubig. Ayan o. Ayan mga ka-agri, ganyan. Yan. Ganyan na ganyan mga ka-agri ang dapat na pagpapatubig sa kalamansi para mabuhay ng maayos. Makakuha siya ng mga sapat na inumin. Ika nga, sapat na tubig. Ganyan po. Para mas mabuhay ng maganda. Mabilis lumago. Mabilis mo siyang mapakinabangan mga ka-agri. Napaka-importante ng land preparation. Ito na yung finish product ng land preparation nila Kuya Melvin. Ito. Ang maganda kasi sa kanya pa, malakas din yung tubig niya. Halos kasi lakas po ng patubig ko dun yan sa akin, sa hain. Sa kalamansihan ko mga ka-agri. Patayin na muna. Yan ay papakita lang natin sa inyo kung paano yung finish na kapag nakatanim na. Yan mga ka-agri. Makikita siya pagka unting matutuyo na. Oo. Ito kaya mabilis po itong umagos kasi napaagusan na nga ito. Hindi na madidelay yung kalamansi mo kapag bagong tanim. Kasi mabilis siyang maagusan. Mabilis siyang makasipsip ng tubig. Yan. Yan, pag ganyan ang patubig mo, ganyan ang land prep mo sa kalamansi mo, ay sigurado mabubuhay ang kalamansi mo. Yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo doon sa unang vlog natin dito ng land preparation, hindi natin pinalapara ng gusto itong daan tubig nila kasi syempre hindi naman din ganun kaganda yung latag ng lupa na to. At hindi rin kakalat ng maganda yung tubig kung malapad kasi nga mga ka-agri, tagitagilid nga po kasi yung lupa na to. Kaya siyempre kung patag yung lupa nyo, kung patag naman yung lupa nyo natatamnan ng kalamansi, pwede kayong magluwang pa kahit doble yung lapad po na yan. Pwede yan mga ka-agri. Basta patag. Itong halos kalahating metro. Kung patag yung lupa, okay na maging ganito. Oo. Pwede yan, 1 metro. So, ang naisip ko sir, pagka di pa pag itong puno na to, hingi pa rin ako sa inang advice. Dahil ito, pag lumaki ng hanggang balikat na, natural yung ugat niya, lalayo din. Sa bandang huli sa katagalan, aabot na dito yung mga ugat niya. Oo, Kuya Melvin. Pero mga ilang buwan pa palilipasin nun. Oo, mga kalahating taon pa yan, mahigit pa. Isang taon. Aabot dito. Maaring sa susunod siguro, pagawan dito ng another tiklop ng ararong kalabaw. At pagkakuan dito magkaroon din ng kanal kabilaan na. Para umaabot yung basa doon. Lalo kapag katagarawan. Katagarawan. Tama yun, Melvin. Kailangan talaga magdagdag. After 1 year, kailangan mo magdagdag dyan ng daan tubig. At para mas maalagaan ang gusto yung mga kalamansi. At yung ugat nga na lumayo na dito sa puno,
makasipsip ng madaming tubig. Siyempre, ang kalamansi kasi Kuya Melvin, habang lumalaki yan, nangangailangan niya ng maraming tubig. Kaya tama lang yung sinabi mo na yun, na maglagay pa ng daan tubig dito. Kapag ka 1 year na yan, yung malayo na dito yung ugat sa may daan tubig na yan. Yan o, lagi ko sinasabi sa inyo mga ka-agri, hindi patag ang lupa na to. Tricky ang mag-land preparation dito. Pero nagawa naman ng maayos nila Kuya Melvin, tsaka yung mga kasama niya. Yung yung mga kasama niya mga babae dito na nagtatrabaho, talaga namang naiayos nila na maayos ito. At pakinabang din kasi yan nila. Kumbaga, sila din ang makikinabang niya kasi hindi na sila dyan yung kada patubig, ayos ng daan tubig. Dito kasi, patubig na lang sila ng patubig dyan, paagos na lang sila ng paagos dyan. Less sa pagod, pero yung kalamansi, mabilis matubigan at maayos yung magiging patubig nila. Yan, napaka-importante mga ka-agri. Tanong ko pa sir, after na ito, na-itanim na at napatubigan ko after nung transplanting natin, mga ilang araw uli ba ang interval bago ko uli padaluyan siya ng tubig? Ito, dahil tagaraw na, tapos yung lugar mo mataas, dapat dito, lalo na yung bagong tanim na ganyan, every 5 days to 7 days. Kailangan nag-uulit ka ng patubig. Huwag ka nang lalampas, Kuya Melvin, sa weekly. Kasi kung lampas ka pa dyan, kung mga 10 days or 15 days, medyo madidelay yung ng kalamansi eh. Kasi lalo na lalo na bagong tanim pa yan.